Nagsimula ang istorya sa isang pagtitipon ng isang kulto, kung saan sabay-sabay silang nagtsa-chant. Subukan nating basahin ang sinasabi nila. Abubuka-bubuko-bubu nating lahat bubudensya pati karay na bubo. Mas malambuha mo, ha? Joke lang, baka seryosohin nyo eh. Patuloy nagchant ang mga ito kasama ang maraming halimaw at mukhang ang umiilaw na kristal na ito ang kanilang sinasamba. Habang nagriritual ay biglang may lumipad na swing ng espada sa isa sa mga halimaw. Dahil doon ay nabigla ang kulto, at patuloy lang na umatake yung nagpadala ng swing ng espada na yon. Sumigaw ang lalaki na gagawa siya ng daan para sa kanyang mga tauhan. Pinakilala sa atin ang lalaking ito bilang ang Swordmaster na si Ray Chang. Kasama nito ang isang maangas na lolo na nakasakay sa isang skeleton mount, at may dala-dala itong skeleton army. Siya ay kilala bilang si Gravekeeper George Vilmer. Sa kabilang gilid ng lugar may isang magandang waifu ang nagpakita at sumigaw ito na kinakailangan nilang pigilan yung descent ritual na yon. Ang pangalan ng waifu na ito ay si Saint Maria Jaeger. Sa mga nanonood ng anime dyan, may pinsan pala si Eren dito. Habang sumusugod ang mga katropahan, biglang may nagsalita gamit ang nakakatakot na boses na, huli na ang lahat. Nag-crack yung kristal na pinagriritwalan ng kulto at ng mga halimaw. Tuluyan itong nabasag at nagsiliparan ang mga parte ng kristal na ito. Biglang may nag-announce na yung tier ng tower ay na-adjust from 12 to 12 hard. Lumabas ang isang makapangyarihang halimaw na nagpalipad sa ilang mga soldiers. Nag-announce ulit na yung objective ng tower ay na-update. Kitang-kita sa mga mukha ng soldiers ang kaba matapos nilang makita ang nilalang na ito. Lumalabas na ang nilalang na ito ay ang 5th season boss. Siya ay si Elder of Plague. Ang angas ng karakter na ito akala mo pinaghalong Doctor Strange at Piccolo. Ha? Ipinakita sa atin ang close-up ng mukha nito at may ugat-ugat pa nga sa ulo. Wally Bayola, is that you? Gamit ang isang swing ng kanyang daggers, nagawa ng Elder of Plague na mapatalsik ang maraming soldiers. Ang naging objective nila ngayon ay talunin ang Elder of Plague. Gamit ang makapangyarihang powers niya, tinalo ng Elder of Plague ang sandamakmak na kawal. Sa sobrang lakas nito ay tumilapon at nawalan ng buhay ang maraming tauhan. Si Maria naman ay sinusubukang protektahan ang ilan niyang mga katropahan gamit ang kanyang higanting shield at defensive magic, pero kitang-kita ang pag-overpower sa kanya ng Elder of Plague. Si Swordmaster Ray naman ay pinoprotektahan ng kanyang mga tauhan sa malalakas na tentacles ng kalaban. Imbis na siya ang matamaan ay tila nagamit ni Ray ang mga tropa niya bilang mga mitshield. Ang sama ng ugali nitong karakter na ito batukan ko kaya? Hindi nagtagal, dahil sa takot ay sumigaw si Ray na ayaw niya pang mamatay, at dali-dali siyang tumakas sa labanan, at iniwan niya ang kanyang mga tauhan ng walang pakundangan na kala mo mga disposable na bagay lang. Gulat na gulat ang mga tauhan ng Swordmaster sa kanyang pagtakbo sa labanan, at sinigawan pa nga nila ito. Gayunpaman, napansin siya ng Elder of Plague kaya agad siya nung pinigilan. Saan ka pupunta mahinang nilalang? Sabi ng Elder of Plague habang umaatake. Nagpadala ng isang makapangyarihang sword slash ang boss, na tumama sa maraming soldiers. Nang tatama na ito sa Swordmaster, ay biglang may lumabas na isang lalaki na nakasuot ng itim at asul na uniforme, at madali nitong napigilan ang atake ng boss. Napasigaw yung mga soldier doon na ligtas na sila. Nakilala nila ang lalaking iyon bilang ang Hero King. Binigyan tayo ng close-up dito ng tinatawag nilang Hero King. Ang angas din ng karakter na ito Rurouni Kenshin pero sa noo yung letter X. Gamit ang kanyang taglay na bilis, sumugod ang Hero King papunta sa Elder of Plague. Umatake yung boss upang mapigilan ang hero na ito. Ngunit madali lang ulit napigilan ng hero ang kanyang atake. Napangiti ang Elder of Plague sa excitement dahil nakakita siya ng isang malakas na katapat. Sumugod din ang boss at nagsabayan gamit ang kanya-kanyang pambihirang lakas. Nagkasalpukan ang dalawa na nagsanhi ng malaking pagsabog, at binalot ang lugar ng berdeng ilaw. Napasigaw si Waifu Maria sa pag-aalala, at mukhang ang pangalan ng Hero King ay Kang Yu Song. Habang nagsasabayan ay napakomento ang Elder of Plague na ang lakas ng loob ng Hero King na makipagsabayan sa kanya ng mag-isa. Ang hope ng humanity, the Hero King, ay kinakailangan na daw mamatay at malunod sa karagatan ng plague.
Habang nagmo-monologue pa ang Green Boss na ito na kesyo dadalhin niya si Kang sa isang lugar kung saan walang makakakita sa kanila. Agad itong pinutol ng Hero King. Nagsalita siya at sinabi na salamat. Hindi niya daw pwedeng hayaan na makita ang kanyang full potential ng mga taong nakakakita sa kanya. Kaya nagko-contemplate siya tungkol dun. Biglang nagpalabas ng overwhelming strength ang Hero King na nagpagulat sa Elder of Plagues. Unti-unti siyang binalot ng kapangyarihan ni Kang, habang ang masasabi niya na lang ay, hindi ito maaari. Binalot ang lugar ng asul na ilaw dahil sa lakas ng atake ni Kang. Pati sila Waifu Maria ay napapikit sa lakas ng impact ng atake ni Kang. Matapos hamupan ang usok, hindi makapaniwala ang mga nakakita ng labanan na iyon. Natulala ang ibang soldiers doon, at di nagtagal, napasigaw sila sa tuwa dahil nanalo sila. Ipinakita dito si Hero King na may isang umiilaw na object sa kanyang harapan. Nag-cheer ang mga tao at biglang may nag-announce na ang Season 5, Descent of the Elder of Plague, ay natapos na. Lumabas ang ilang notification kagaya ng isang random equipment ticket ay naibigay sa mga players na nagpakita ng kahangahangang performances. Isang rare or higher tier skill card ticket ang naibigay sa top 100 players. Isang hero or higher tier artifact pool ticket ang naibigay sa top 10 players. At para daw sa player na si Kang Yu-sung, na tumalo sa season boss, na si Elder of Plague, ang mythical equipment na Black Death, at ang title na Elder Slayer ay naibigay. Bigla namang tumamba si Kang na nagpabahala sa iba pang tao doon. Sinabi ni Kang sa isip niya na dahil dito, ang mundo ay makakapagpatuloy ng isa pang taon muli, at tuluyan ng pumikit. Sa sumunod na eksena, napunta tayo sa isang interview kung saan ina-announce ang achievements ng isang tao sa pag-secure ng rank 1 in the player ranking for 4 consecutive seasons. Number 1 in the amount of towers cleared. Yung level, gear, skill, at achievement points ay unrivaled at rank 1. Ang hero amongst heroes. Ito daw ay wala ng iba kundi ang Hero King, na si Kang Yu-sung. Ipinakita naman ang isang batang babae na tuwang-tuwa na makita ang kanyang idolo sa TV. Ang ilang civilians din ay ipinakita na pinag-uusapan ang pagligtas ni Kang sa mundo kasama ang ilan pang players around the world, at meron ding mga tao na nagbebenta ng merchandise niya. Sinimulan na ng speaker ang interview, at sinabi nito na para sa mga heroes na nagtipon sa lugar na yon, pwede daw ba nilang matanong si Kang tungkol sa mga gusto nitong sabihin. Nang tatayo na si Kang, bigla siyang pinigilan ni Maria. Binulungan siya nito na kung hindi man siya seryoso sa mga sasabihin niya, sana daw ay sabihin niya ang mga iyon politely. Hinihiling daw iyon ni Maria sa kanya. Habang patayo si Kang, pinaliwanag sa atin na ang lugar kung nasaan sila ay ang UN interview room sa Geneva, Switzerland. At ngayon, ang top 10 players ng season na ito ay nagtipon. Habang hinihiling ng host na sabihin ni Kang ang tungkol sa kanyang heroic performances na nagligtas sa mundo, bigla yung pinutol ni Kang at sinabi na, anong hero? Ginagawa ko lang ang lahat ng ito para sa pera. Nang dahil sa mga salitang iyon ay na-stun ang mga nakikinig sa kanya. Pati na si Maria ay halos mawala ng kaluluwa sa pagkabigla. Sa huli, sinabi ni Kang na matagal na siyang pagod sa pagiging hero, matagal na panahon na ang nakakalipas. Nagpatuloy ang istorya sa pagpapaliwanag kung ano ang nangyari sa mundo. Isang araw, ang mundo ay bigla na lang naging isang game. Ipinakita dito na tila nagkaroon ng mga touch bar ang bawat tao, na nagpitoke sa kanila. Uy, ang ganda naman ng character na ito, waifu material. May kamukha sa nabasa kong manhwa. Yeah, boy. Sa mga cities at streets sa iba't ibang nations across the world, lahat ng uri ng malalaki at malilit na towers ay biglang na-generate na bomb alert sa langit. Hindi maintindihan ng mga tao ang nangyayari sa mga oras na ito. At makalipas ang ilang araw, nagsimulang magsilabasan ang halimaw sa mga towers na yon. Agad na pinagpapatay ng mga ito yung mga humans, na nagsanhi ng kaguluhan. Walang duda na ang lahat ay naniniwala na dumating na ang katapusan ng mundo. Walang magawa ang mga tao sa pagsalakay ng mga halimaw kundi magsitakbuhan at matakot. Nang tatama na ang atake ng isang higanteng orc sa isang babae, biglang may humiwa dito. Napatitig ang babae sa gulat at nanlaki ang mga mata niya. Kahit na naniniwala na ang mga tayo na katapusan na ng mundo, sa kalagitnaan ng pandemonium na iyon, may dumating na isang human na lumaban sa mga halimaw na ito.
Iniligtas ng isang lalaki, na mukhang si Past Swordmaster Ray, ang mangiyak-ngiyak na babae sa Giant Ore. Teka nga, di ba nang iiwan to ng kakampi? Hindi ko na tuloy alam kung ano ang impression ko sa kanya. Hay nako. Palagay ko nakadroga. Tinatawag daw ang mga ito na players. Sila ang pumapaslang sa mga halimaw at nagpoprotekta sa sangkatauhan. Gamit ang kanilang skills sa pakikipaglaban ay nagagawa nilang matalo ang mga halimaw na ito. Ipinakita din si Maria na pinoprotektahan ang isang mag-ama gamit ang kanyang shield powers. Kasunod nito, ang mga rules ng bagong mundo ay ipinakita na. Ang tawag sa event na nangyari sa mundo ay Tower Break. Ang phenomenon kung saan lumabas ang maraming halimaw galing sa towers ay maaaring ma-prevent as long as ma-clear ang tower within the set day. Kaya, ang mga beings na tinatawag na players, ang mga may makukulay na abilities na i-clear ang mga tower, ay reborn bilang heroes of the world, so to speak. Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa panunood ni Kang San kanyang sarili, sa isang live replay sa telebisyon tungkol sa kanyang sinabi na matagal na siyang pagod sa paghehero-hero na yan. Isa yung statement ng Hero King na naging controversy. Matapos iyon ay nagtingin-tingin si Kang sa internet ng comments sa isang website. Pinaliwanag dito na ang ito ang Player Forum, ang international player community na naturally generated sa mundo na naging game. Ito ang lugar kung saan ang lahat ng klase ng clearing information ay na-share at kung saan din nangyayari ang item trading between players. Habang rumerebat siya sa mga trash talk tungkol sa kanya gamit ang isang dummy account, ay nagtaka siya kung bakit nalaman ng mga trollers na siya, si Hero King mismo, ang nagko-comment. Meron siyang nakitang comments na kung nababasa niya daw yung mga ito ay sana daw ay ilagay niya sa forum yung tips para sa next season. May curious din kung sino ba talaga siya. Meron ding reporter na magkakamp daw sa harapan ng bahay niya hanggang sa dumating ang season opening date. Pagtingin ni Kang sa kanyang balcony, ay nakita niya ang maraming paparazzi na nag-aabang sa labas ng bahay niya. Sa isip niya ay sinabi niya na hindi niya yun basta-basta mapapakawalan. Baka ang tinutukoy niya dito ay yung fame niya, ewan ko bahala na kayo umintindi. Sa sumunod na eksena ay lumabas na si Kang sa bahay niya, kung saan agad siyang tinanong ng mga reporters kung ano yung gagawin niya sa susunod na season. Ano din daw yung thoughts niya tungkol sa pag-boycott ng Hero King merchandise sa buong mundo. Sinabi din daw niya na tapos na siya matagal na, sa UN Hall, kaya bakit nagpapakita pa din daw ito ng resulta sa new season bilang isang player. Tinanong ni Kang yung mga reporters kung alam ba nila kung ano yung sinasabi ng mga celebrity sa TV matapos malasing at magsanhi ng problema. Ang sagot daw doon ay babawi siya sa pamamagitan ng good work. Nagtaka naman yung mga taong nakikinig sa kanya. Di nagtagal, biglang yumanig yung lapag na nagpagulat sa mga tao. Tila halos matamba na sila sa lakas ng pagyanig. Lumabas ang isang notification, at nakasulat dito ay nagsimula na daw ang Season 6, Endless Labyrinth. Gulat na gulat ang mga paparazzi at reporters habang nage-generate yung tower sa harapan nila. Sinabi ng notification na yung mga players ay pwede nang tignan ang information ng tower sa gate sa ilalim ng tower bago pumili kung papasok na ba sila. Habang papalapit na daw ang pagbagsak ng tore, ang airborne tower ay bababa to the surface, kaya mag-ingat daw sila sa taas ng tower. Ipinakita dito ang sandamakmak na tower na lumulutang sa langit. Sinabi ng notification na talunin nila ang towers at protektahan ang mundo laban sa destruction. Napangiti dito si Kang at agad na kumilos. May napansin naman yung mga tao na flyers ng Hero King sa lapag, kaya inisip nila na sinadya yung ipakalat ni Kang. Sa sumunod na eksena, nakarating na si Kang sa destination ng isa sa mga towers. Napakomento siya na, "Wow, tignan mo nga naman, walang kahit sino ang naririto." Ang first day daw ng season ay laging tahimik as usual. May nag-notif muli na ang ilang elders ay ipinapakita ang kanilang satisfaction matapos makita ang contractor ng Elder of Jesters. Ang tinutukoy yata ditong contractor ay si Kang, kasi siya lang yung pinapakitang karakter sa ngayon. Tumawa daw ng buong puso ang Elder of Steel, at ipinagkaloob nito ang Blessing of Sword Sharpener kay Kang. Ang Elder of Frost din ay napatawa at ipinagkaloob nito kay Kang ang Blessing of Winterbringer. Napakomento si Kang na, "Sige, tumawa lang kayo dyan." Nag-notify na ang swordsmanship aptitude at frost magic aptitude ni Kang ay nag-increase significantly. Pinaliwanag ni Kang dito na hindi niya ginawa ang mga ginawa niya ngayon at nung nasa UN Hall nang walang rason.
Ginawa niya DWA yun para makakuha ng rewards galing sa Transcendants na nanonood sa mga players, ang mga Elders. Nang dahil sa exhibition ni Kang sa UN Hall, lumalabas na nakakuha siya ng blessing sa Elder of Gold and Legend. Ang Blessing of Legend Puller. Pinaliwanag dito ang blessing na yon, kung saan ang effect nito ay tataas ng mabilis ang iyong luck during 3 pulls, at sa loob ng 3 iyon, ay makakakuha ka ng isang legendary reward with a 100% chance. Ang limit sa paggamit nito ay 1 time lang. Ngumiti si Kang at pinabuksan niya lahat ang kanyang unreceived rewards. Gumana ang blessing na Legend Puller at na-influence nito ang pulls ni Kang. Tuwang-tuwa si Kang na makakita ng isang legendary card sa kanyang harapan. Di nagtagal, na-pull niya ang isang legendary item. Pinaliwanag dito na ang item na yun ay ang Black Surcoat stitched with a golden cross, golden fanaticism. Ano? Isa itong legendary tier armor. Ang effects nito ay nagbibigay ito sa player ng plus 999 evasion, plus 300 dexterity, at kapag naka-equip ito, maaaring ma-activate ng player ang skill na Shield of Seraph na may 168 hours na cooldown. Galing sa mga nalikom ni Kang na unreceived rewards, nakatanggap siya ng isang legendary armor, at hero tier skill at artifact. Agad na isinuot ni Kang ang kanyang bagong legendary armor na nagpaangas sa kanya, at agad din siyang pumasok sa tower. Matapos iyon, ang Elder of Gold and Legends ay winidraw yung blessing na Legend Puller, at blinis din ang t-shirt sale ni Kang. Sa sumunod na eksena, nateleport na si Kang sa loob ng tower. Pagpasok niya ay nakakita siya ng isang orc na gusto na siyang patayin. Ang tower na ito ay ang Tower of the Blood Moon Orc Tribe. Isa itong tier 3 tower na may maximum of 5 floors. Ang pwedeng players na magkasabay-sabay dito ay hanggang 4. Itong tower na ito ay walang rest floor pero merong bilihan ng gamit. Ang objective ay ma-eliminate ang top floor boss na si Blood Moon Singer. Nagkomento si Kang na kung gayon, testingin niya na dito ang kanyang hero tier skills. Ginamit niya dito ang kanyang skill na Create Frost Blade. Ang ability na ito ay hinahayaang magkaroon si Kang ng isang espadang gawa sa yelo. Ipinalabas niya na ito at dahil mataas ang kanyang Frost Magic aptitude, ay nagkaroon ito ng additional effect na Frost Breath. Sumugod si Kang gamit ang kanyang Frost Blade ng may pabihirang bilis. Gamit ang isang swing ay nagawa niyang mapatamba ang maraming orcs. Sinubukang pigilan ng orcs ang kanyang atake ngunit nang matamaan sila nito, ay nagiging yelo lang sila. Nagsitalsikan ang mga halimaw na ito sa frost slashes ni Kang. Naging yelo ang lahat ng madaanan ni Kang nga mga orcs sa tower na ito. Habang patuloy na nakikipaglaban ay tumataas ang level ni Kang, pati na rin ang mga skills niya. Hindi nagtagal, matapos ang basic na pakikipaglaban sa first floor, ay na-clear niya na ito. Grabe naman yan insan. Na-mekes-mekes niya yung lahat ng orcs. Sa huli, napakomento si Kang na ayos ang kanyang panimulang pakikipaglaban, at tinanong na kung dapat niya bang iligtas muli ang mundo o kung anuman. Nagpatuloy ang istorya sa pagtungtong ni Kang sa 3rd floor ng Tower of the Blood Moon Orc Tribe. Lumabas na sa isang pathway si Kang habang hawak-hawak ang kanyang frost sword. Ipinakita sa atin na tila napapagod na siya at nauumay na sa mga napagdaanan niya. Pagpasok niya ay nakita niya ang maraming orcs na nagsasaya at nag-i-inhuman sa loob habang may bonfire. Agad naman siyang napansin ng isa sa mga orcs, kaya agad nitong pinaalam sa kanyang mga katropahan na nandoon si Kang. Sumigaw ito na lumabas na ang warrior at iyon daw yung warrior na magdadala sa kanila sa Valhalla. Itinaas ng mga orcs ang kanilang mga armas habang nakatingin sa Hero King. Makipaglaban daw sila hanggang kamatayan ng may karangalan. Napakomento naman si Kang at sinabi nito na, "Sandali lang mga siraulong orcs, ang excited nyo naman." Ipapakita daw ni Kang sa kanila kung ano ang itsura ng heaven ngayon din. Tumalon ang Hero King papunta sa mga orcs habang nakahanda itong mag-swing. Anabangan siya ng mga orcs dito na malaglag, at sinubukan nilang i-parry ang atake niya. Sa sumunod na eksena, naubos agad ni Kang ang mga nagkalat na orcs sa floor na iyon, at ipinakita sa atin ang nagsitalsikang dugo ng mga iyon kung saan-saan. Matapos iyon ay nagawa ng makatungtong ni Kang sa 4th floor ng tower. Kitang-kita ang pagod sa mukha ni Kang, at niningiti niya na lang ito. Sinabi niya sa isip niya na maganda nga na tumataas ang kanyang level ng madali,
Pero medyo mahirap daw ang makipaglaban ng dire-diretso ng walang rest floors. Okay lang yan Kang, ganyan talaga ang buhay ng isang RPG player. Bigla namang may napansin si Kang na nakakuha ng kanyang atensyon. Nakakuha siya ng isang warning na kung saan ang mga Warsong bodyguards daw ay hinaharangan ang daanan papunta sa room ng chieftain. Ipinakita dito ang ilan pang mga orcs pero ngayon ay may mga armor na ito, at mas magaganda na ang weapons. Sa isip ni Kang ay napasabi na lang siya na, ginagawa nyo namang napaka-obvious na elite mob ang nasa harapan ko ngayon. Wala na ba kayong mas igagaling dyan? Nanlilisik ang mga mata ng orcs na ito habang nakatitig sa Hero King. Bigla namang nag-pop up ang isang notification kung saan sinasabi ang mga katagang makipaglaban hanggang sa mamatay ng may karangalan. Nagulat naman si Kang dito at napaisip kung bakit siya nakakuha ng ganitong notification. Lumalabas na ang Elder of Steel ay blines ang Battle of the Warsong Bodyguards, ang mga orcs na kanyang kinakaharap ngayon. Inilagay ng mga orcs ang kanilang kaliwang kamay sa kanilang kanang dibdib at sumigaw na blines sila ng Iron Lord. Naghihintay na daw sa kanila ang Valhalla. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nila dyan. Hay nako, bahala sila. Nagsigawan ang mga orcs at sumugod ng may nagbabagang mga puso na. Habang sumusugod ang mga ito ay isinisigaw nila ang tanong na kung nasaan ang warrior na magdadala sa kanila sa Valhalla. Para daw sa Elder of Steel, ay kantahin daw nila ang Song of Blood and Iron. Mabilis na tumakbo ang orcs papalapit kay Kang at tila may pulang aura na bumabalot sa kanila. Si Kang naman ay nakatitig lang sa kanila habang naghihintay. Talagang wala silang balak na pagpahingahin man lang ako ano? Sabi ni Kang sa isip niya. Pumorma si Kang upang umatake, at itinaas niya ang kanyang frost sword. Di nagtagal ay swining niya ito ng malakas, at naglabas ito ng frost particles papunta sa orcs. Ipinakita si Kang na nabigla sa kanyang nakita matapos niya yung gawin. Lumalabas na hindi umepekto ang kanyang atake sa mga orcs, at patuloy lang ang mga ito na sumugod sa kanya. Sa kabutihang palad ay nagawa niya yung melee gun. Kumo-counter attack naman si Kang at tinarget nito ang batok ng isang orc. Pagtama ng kanyang frost sword ay napasabi siya sa isip niya na sabi niya na nga ba, hindi ganong nakakapag-deal ng damage ang kanyang atake. Mukhang meron daw some kind of resistance to frost ang mga monsters na ito since sila ang so-called elites. Inisip ni Kang kung ano ang pwede niyang gawin dito. Humawak siya sa isang chandelier matapos niyang tumalon upang maiwasan muna ang mga sumusugod na orcs. Sinabi niya na kailangan niyang makapag-inflict ng proper, fatal injuries, pero since wala siyang suitable na skill para dun sa ngayon, ay gagamitin niya ang isa niyang item. Trinashtok naman siya ng mga orcs dahil hindi siya bumababa sa chandelier kaya tinawag siya ng mga ito na duwag. Nag-flashback tayo sa pagkuha niya ng ilang legendary items at napawaw siya dahil maxed out equipments ang kanyang mga nakuha. Yung hero tier skill niyang Frost Sword Creation, at maski yung hero tier artifact na nakuha niya. Di nagtagal, binuksan ni Kang ang kanyang inventory upang kumuha ng item. Kinuha niya dito ang hero tier artifact na Frozen Heart. Ang properties nito ay kapag isinuot siya ng player ay nagbibigay iyon ng Glacier Synergy, kung saan ma-amplify nito ang Cold Attribute skill effects. Madedagdagan din dito ang kanyang cold damage by 14%, pati na rin ang kanyang cold resistance. Hindi daw sigurado si Kang kung mahahandle niya yung artifact na iyon kung gagamitin niya man yun ngayon. Ipinaliwanag dito ang description ng artifact na ito, at nakasaad na hindi dapat itong gamitin ng isang player na unfamiliar sa frost magic. Merong risk na maging isang ice statue ang gagamit nito. Bago daw ito isuot, dapat ay registered ang player sa insurance service from the Red Magic Tower. Naiirita na ang ilang orcs kay Kang kaya sumigaw ang mga ito na bumaba na si Kang sa chandelier. Ang isang nilalang daw na hindi marangal ay hindi makakapasok sa Valhalla. Ano ba talaga ang pinagsasabi niyong mga orc kayo? Valhalla, Valhalla, sino kayo? Si Thor. Binato ng isang orc ang kanyang higanteng axe papunta kay Kang. Na-realize naman ni Kang na hindi yun oras ng pag-hesitate kaya inequip niya na yung artifact kahit na may chance na maging isa siyang ice sculpture.
Na-notify siya dito na na-equip niya na yung artifact na Frozen Heart. Nagkaroon ng pambihirang aura si Kang at pinalibutan siya nito na parang may umiikot sa kanya na blizzard. Nararamdaman daw ngayon ang powerful Frost Magic Essence, at na-obtain daw ni Kang ang Glacier Synergy. Bumaba na si Kang galing sa chandelier at ikinaharap ng muli ang mga orcs. Ang effects daw ng equipped skill cards ni Kang na may Frost attribute ay napalakas. Sinabi ni Kang dito na kagaya ng sa kung saang estado ka ipinanganak sa mundong ito, ito daw ay all about items. Dahil nag-overflow daw ang kanyang magic power, ay nawala na ang kanyang pagod. Tila nagkaroon ng upgrade ang Frost Sword ni Kang matapos niyang i-equip yung Frozen Heart. Sumugod muli ang mga orcs habang sumisigaw na magsisimula na ulit ang gyera. Tumama ang axe ng orc na ito sa isang block ng yelo, at lumalabas na katawan iyon mismo ni Kang na tinubuan ng ice armor. Halaka, ang galing naman ng skill na yan. Ikaw na ang susunod na Iceman. Kumo-counter attack si Kang gamitan ang kanyang new powers, at dito ay nagawa niya ng maka-inflict ng damage. Pagkatumba ng orcs ay nagyelo ang mga ito. Nag-level up muli si Kang matapos niyang makatalo ng isang elite. Nagsisugod ang iba pang orc para gumanti at nagsabay-sabay sila upang hindi makailag si Kang. Nag-transform bile yung espada ni Kang habang hinahawakan niya ito ng kanyang ice hands. Tila nagkaroon ng ice claymore at ice gauntlet itong si Kang, at ginamit niya ang mga ito upang ma-parry ang magkakasunod na atake ng orcs. Gamit ang kanyang ice gauntlet ay winasak niya ang armas ng isang orc, at bigla itong nagyelo. Hindi kinaya ng pipitsuging axe ng orc ang napakaangas na ice claymore ni Kang, at naghanda ulit ang ating Hero King na umatake. Pag-swing ng kanyang espada ay madali na nitong napatumba ang ilan pang orcs. Dahil doon ay nag-level up na naman siya. Pinalitan niya ng dual sword na mala Sword Art Online ang kanyang gauntlet at claymore para daw mas maging exciting ang kanyang pakikipaglaban. Dinual slash niya sa mukha ang ilang mga orcs, na nagpatalsik sa mga ito. Lumipad pa nga yung isa sa kisame sa sobrang lakas ng atake ni Kang. Nag-level up na naman si Kang matapos iyon. Pinalitang muli ni Kang ang kanyang weapon at ginawa naman itong ice daggers. Sunod-sunod na pinagpapatay ni Kang ang ilan pang orcs na nagpa-level up sa kanya ng maraming beses. Nag-iwan ng trail of blood, ice itong si Kang sa floor na yon. Di nagtagal, nagawa ng ma-clear ni Kang ang elite floor. Bilang special reward ay nabigyan siya ng random skill card pack at nagkaroon din siya ng 1000p achievement points. Pagkakuha ni Kang ng pack ay napagdesisyonan niya yung buksan. As usual, bilang RNG player, ay common tier lang ang nakuha niya. Inakala niya pa naman daw magiging legendary skill yon. Okay lang yan Kang, gets kita. Ang nakuha niyang skill ay Stab, isang common tier skill na may metal attribute. Ang ability nito ay inaalaw nito ang player na magkaroon ng temporary explosive buff ang kanilang physical abilities at stab. Napakomento si Kang na okay na yun at mas mabuti nang may nakuha siya kesa sa wala. Matapos iyon, habang patungo sa susunod na floor, ay nakuha ni Kang ang blessing galing sa Sword Sharpener, na nagsanhi ng pag-increase drastically ng effect ng skill card na nakuha niya. Sa sumunod na eksena, nakarating na siya sa isa pang kwarto. Napukaw ang atensyon niya sa isang taong nag-welcome sa kanya sa kwartong iyon, at mukhang buhay pa naman daw siya. Well, pasensya na daw kung buhay pa siya, ika ni Kang. Kung saan sinabi ng tao doon na wag siyang maging sorry dahil dapat ay buhay siya para makapagbenta ito ng mas maraming items. So mukhang ito pala yung storeroom na nakasulat sa description ng tower. Sa sumunod na eksena, nagkomento ang merchant na marami nang nakuha si Kang na achievement points, at inudyok niya ito na gamitin iyon lahat bago pa siya mamatay. Pinaliwanag dito na ang nilalang na ito ay ang store manager na si Otem Ata, na isang creation ng Elder of Machinery. Bakit hindi na lang daw mag-offer itong si Otem Ata ng sacrifice sa spirits para mamatay si Kang? Binuksan ni Kang ang item list upang mamili, kung saan sinusubukan siyang utuin ni Otem Ata na bumili ng card pack para magkaroon ng legendary item, pero hindi iyon gumana.
Sa huli, napagdesisyonan ni Kang na bumili ng isang acceleration potion at isang flame potion. Nagkakalahaga ang dalawang iyon ng total of 300 achievement points. Habang papaalis sa storeroom, sinusubukan pa rin siyang utuin ni Autumn ata, kaya tinapkan niya na lang ang kanyang mga tenga at sinabi na hindi niya na ito naririnig. Sa sumunod na eksena, nakarating na si Kang sa boss floor. Nakaharap na ni Kang ang boss at napakomento ang boss na ito na mukhang oras na ng digmaan. Matapos nitong tumayo ay agad itong sumugod kay Kang habang sumisigaw ng makipaglaban hanggang mamatay ng may karangalan. Gumawa ng protective barrier si Kang upang mas alag ang atake ng boss. Gayunpaman, pagkatama ng atake ay madali lang nabasag ang kanyang barrier. Sa sobrang laki ng boss na ito ay napakomento siya na yung mga nakalaban niya kanina ay dwarves lang at hindi orcs. Binato ni Kang ang binili niyang flame potion kanina papunta sa boss. Tumama yung potion sa boss at nagsanhi iyon ng pagkalat ng apoy sa katawan nito. Habang kinakain ng apoy ay biglang may nag-activate sa boss at umilo ang mga mata nito. Nawala bigla ang epekto ng potion at tila nagwawala na ang boss. Pagkasugod nito ay biglang napunta si Kang sa kanyang likod, at gamit naman ito ang isang ice lance. Mabilis na nag-descend si Kang galing sa kanyang pagtalon at pumorma ito upang tumusok. Nagawang mabutas ni Kang ang dibdib ng boss gamit ang kanyang pambihirang atake. Welcome to the Donut Family, Orc Boss. Kamustahin mo na lang para sakin sina Ace at Rengoku. Napakomento si Kang na salamat sa blessing, maski ang common tier skills ay nagiging useful. Ginamit pala ni Kang ang nakuha niyang normal skill dun na stab. The more you know. Bigla namang tumayong muli ang boss at sinabi na hindi pa sila tapos. Sumigaw ito ng malakas gamit ang natitira niyang hangin sa katawan, at lumalabas na inactivate nito ang kanyang skill na berserk. Paglingon ni Kang ay napangiti na lang siya sa nakita niya. Sa huli, napakomento si Kang na hindi ganun kasaya ang isang larong madali. Nagpatuloy ang istorya kung saan matapos gamitan ng stab ni Kang ang tower boss na si Blood Moon Singer, ay hindi pa rin ito namatay. Ayaw mo pang sumama kina Ace? Ano ka, special? Inactivate nito ang kanyang skill na berserk, na hinahayaan siyang magwala matapos siyang makatanggap ng lethal damage. Sumigaw ito na nagsanhi ng malakas na shockwave sa buong paligid. Madali naman yung nasalag ni Kang gamit ang kanyang ice shield. Nawasak yung ice shield niya kaya napakomento siya na, ganitong damage dahil lang sa isang shockwave. Siguradong tapos ang buhay ko kapag nataman ako noon. Pero kung matatamaan ako. Sumugod ng muli ang boss at naghanda naman si Kang. Kahit may butas na ang Blood Moon Singer ay nagagawa pa rin itong magpalabas ng malalakas na atake. Habang nahaharangan ng kanyang ice shield, inilabas ni Kang ang kanyang acceleration potion at agad iyong ininom. Matapos iyon ay nagawang makailag ni Kang sa pambihirang lakas ng orc boss. Dahil sa pag-inom ng acceleration potion, binalot si Kang ng turquoise na aura, at nagkaroon siya ng acceleration buff for 2 minutes. Habang iniilagan ang mga atake ng Blood Moon Singer ay nagka-countdown siya na parang may inaabangang pangyayari. Patuloy lang siyang umilag-ilag sa atake ng boss gamit ang kanyang bilis. Nang patapos na ang kanyang countdown, ibinaba ni Kang ang bote ng potion at hinayaang makalapit sa kanya ang orc boss. Lumingon ito at nginitian ang Blood Moon Singer, at sinabi na time's up. Kusang tumamba ang boss at mukhang ang binibilang ni Kang kanina ay yung duration ng berserk skill nito. Aba, marunong palang mag-kite itong Hero King. Magaling kang bata ka. Magaling kang kupal ka. Matapos iyon, nag-notify na natapos na ni Kang ang boss floor. Na-conquer niya na ang Tower of the Blood Moon Orc Tribe. Bilang reward ay nakakuha siya ng Elemental Skill Card Pack. Habang tumitigin-tingin si Kang sa kanyang mga touch bar ay may napansin siya. Nakuha niya DWA ang special achievement na First Conqueror. Di nagtagal ay nawala na rin ang epekto ng ininom niyang acceleration potion. Napakomento si Kang habang nakatingin sa kanyang nakuhang card pack na, hindi ba parang ominous na ang lahat ng bagay ay naging masyadong maayos?
Pinaliwanag dito ang nakuha ni Kang na Elemental Skill Card Pack na pwede siyang pumili dito ng specific element para makakuha randomly ng isang common o higher skill card. Hindi ba't ito ang pinakamagandang reward na makukuha ko sa isang Tier 3 tower? Tanong ni Kang. Aba malay ko Kang, ikaw yung character dyan tiga kwento lang ako. Napagdesisyonan ni Kang na piliin ang Frost Element, kaya naging kulay blue ang pack na ito. Kuminang yung pack at nag-notify na nakakuha ng common tier si Kang. Nakuha niya ang skill na Ice Ball. Nanlumo si Kang sa nakuha niyang reward at napakomento na eto naman talaga ang ine-expect niya sa isang basura na laro. I feel you Kang. Nakakaumay makakuha ng normal drop sa mahirap na stage no? Sumunod noon, pumasok na sa isa pang tower si Kang, at ang tower na ito ay ang Tower of the Devil Worshiping Imp. Isang Tier 3 na tower na may minimum number of player allowed ay isa at ang maximum ay 16. Habang nakatayo si Kang ay sinugodsay ang mga asungot na imps habang sumisigaw na eto na naman silang nakakadiring cultist bastards. Patayin daw nila ang mga heathens. Habang sumusugod ang mga imps ay nagpalabas ng mga yelo si Kang at naghandang umatake. Ginamit niya ang Ice Bolt at pinapante yun sa mga imps. Nagsitalsikan sa mga imps ang matatalim na yelong galing sa Hero King. Pinagpatuloy ni Kang na gamitin ang bago niyang kuhang skill sa mga mobs sa tower. Habang ginagawa ito ay sinasabi niya na nakakatuwa talaga ang pagpapa-level up ng mga skill. Pinaliwanag sa atin dito kung ano yung ginagawa ng Ice Ball. Ang element nito ay frost at metal, at ang ability nito ay nagko-concentrate ng frost within the atmosphere at binabato yun sa form ng isang projectile. Ang Glacier Synergy Reinforcement effect nito ay mag-i-increase ang damage nito at dadami rin ang number of projectile. Habang patuloy na ginagamit ang skill na ito ay nag-increase na ang level ng Ice Ball. Sunod nun ay nag-notify na magsisimula na ang wave 2 ng mga halimaw. Ang mga hawak naman ng mga imps na ito ay cleavers at sumisigaw ang mga ito na dalhin na sila ng Demon King sa impyerno. Haze na lang si Kang sa nakita niya. Di nagtagal ay naghanda na rin naman siya at sinabi na maghintay lang ang mga ito at siya na mismo ang magdadala sa kanila sa impyerno. Pag-atake ni Kang ay madali lang nagyelo ang mga imps. Matapos ang atakeng iyon ay nag-level up ulit si Kang. Ginamit ni Kang ang kanyang Frost Sword at pinaulanan din ang mga imps ng Ice Ball. Dahil doon ay nag-level up ang mga ito. Bigla namang may sumigaw ng nakakadiring heathen sa isang gilid. Napalingon si Kang at naging seryoso ang kanyang mukha. Nag-notify na nagpakita na ang tower boss na Imp Heretic. Pararangalan daw nila ang Demon King gamit ang dugo ni Kang. Pinasugod agad ng boss ang kanyang mga tauhan sa Hero King at bilasan daw ng mga ito na patumbahin yon. Gayunpaman, hindi pa siya tapos magsalita ay naubos na agad ni Kang ang kanyang katropahan. Nagulat ang Heretic sa bilis ng pangyayari, at habang nakatalikod ito ay nagpadala ng slash si Kang. Paglingon ng imp ay hindi na ito nakapag-react, at may nag-notify na ang frost status effect na freeze ay na-apply na sa kanya. Maangas na nilapitan ni Kang yung boss at sinabi na sakto ang pagdating nito dahil may gusto siyang subukan. Dahil sa Glacier Synergy Reinforcement effect, ang number and types ng weapons na pwedeng gawin ni Kang ay nag-increase. For instance, ang maximum number ng frost weapons na kaya niyang gawin sa current level niya ay nag-increase. Nagpalabas siya ng ilang ice shards at hinulma ito bilang javelin. Di nagtagal, tila naging isang weapons master itong si Kang at gumawa siya ng sandamakmak na javelin. Matapos iyon ay naghanda siyang ibatoan mga ito ng malakas. Permorma pa ang Hero King at pamwesto upang maging mas malakas ang kanyang pagbato. Dahil sa pagiging frozen ng imp ay hindi nito magawang makapag-react sa lumilipad na javelin ni Kang. Pinaulanan ang boss ng javelin at ang lahat ng iyon ay tumagos sa kanyang katawan. Hindi pa nakontento si Kang at gumawa naman ito ng sandamakmak na espada, at sabay-sabay yung itinusok sa Imp Heretic, na nagsanhi ng isang maliwanag na atake. Matapos iyon, lumabas na ang notification na natalo na ng Hero King ang Imp Heretic. Ikaw ba naman Paul ng ganong karaming armas hindi ka pa mamamatay?
Grabe ka naman nun, Insan. Lumabas na din ang notification na na-clear na ni Kang ang Tower of the Devil Worship Wang Im. Nakakuha siya ng random equipment pool ticket bilang reward sa pag-conquer ng tower na ito. Agad na binuksan ni Kang ang nakuha niyang pool ticket at nakakuha siya ng silver plat email. Gayunpaman, wala na daw yung gamit sa kanya dahil meron na siyang legendary armor. Nag-isip-isip si Kang at napansin niya na hindi humihina ang Frost Blade kahit pahatiin niya yun into multiple pieces. Sa ngayon daw ay wala naman siyang nararamdaman nung nagpalabas siya ng 8 na ganong nang sabay-sabay. Habang inaanalisa ang kanyang skill, ay bigla siyang may narinig sa kanyang likod. Lumabas ang notification na, "Treat your shadow." Ang isa daw sa factions ng tower ay nagpakita ng deep interest sa performance ni Kang. Napaisip si Kang na, agad? Lumabas ang notification ng isang special event na tinatawag na Contact from the Factions. Pinaliwanag dito na merong iba't ibang factions na intertwined sa loob ng mundo ng towers, na may organizations na nakapailalim sa leadership ng elders. Nais ng mga ito na makipagsanib puwersa sa mga players upang ma-develop ang kanilang factions. Ang isang player ay maaaring maging affiliated with a specific faction sa loob ng mundo ng towers. Kapag natapos daw ng mga ito ng quests na ibinigay ng factions ay magkakaroon sila ng mas magagandang rewards. Na-encounter ni Kang ang faction na tinatawag na Shadow Council. Lumabas ang notification na nagpapaliwanag na maraming aspects ng Shadow Council ay veiled. Ito na daw ang opportunity na magbahagi ng mga lihim sa kanila. Habang tumataas daw ang affinity nila sa following faction, makakamta ng player ang kanilang mysterious powers and darkness, ang existence nila ay mapoprotektahan sa ilalim ng kanilang veil. Nais daw bang sumali ni Kang sa faction ng Shadow Council? Pinalibutan si Kang ng mga miyembro ng naturang faction at sinabi ng mga ito na naalala nila si Kang. Gusto daw ba niya na makilalang muli ang shadow niya at sumali sa kanilang mga bulong? Sa isip ni Kang ay sinabi niya na hindi naman masama ang Shadow Council since sinalihan niya na daw ito nung 5th season. Nagpakipot si Kang dahil tila may gusto itong makuha, at sinabi na gusto niya naman talagang sumali sa mga ito, kaso hindi ba daw ay maraming factions na sinusubukan silang i-devour. Sumagot naman ang Tiga Shadow Council na mapoprotektahan din naman daw si Kang ng kanilang veil, at nakakalimutan na daw ba niya ang kanilang kapangyarihan. Sinasabi lang naman daw ni Kang yun dahil alam niya na yung powers ng mga ito. Dahil doon ay tinanong mga Tiga Shadow Council na ano daw ba yung ninanais ni Kang. Sinabi ni Kang sa isip niya na mahirap makuha ang gusto niya nang gamit lang ang mga salita, at napangisi ito. Sinabi niya sa mga ito na gusto niya ng isang Shadow Beast. At kung bibigyan naman daw nila siya noon, dagdagan na nila yon ng Rare Darkness Element Skill Card. Nabigla naman yung mga Tiga Shadow Council sa deal niya. Sinabi ng mga ito na wag ay overestimate ni Kang ang sarili nitong existence. Habang pinagsasabihan si Kang ay nagkomento ito na, sige. Salamat na lang. Umalis na ito at sinabi na walang saya sa pakikipagtrabaho sa kanila at wag na daw silang magkitang muli. Marami na daw siyang nagawa para sa mga ito tapos hindi man lang daw nila maibigay yung nais niya. Di naman nagtagal ay tinawag siyang muli ng Tiga Shadow Council, at mukhang nagawa niya ang kanyang pinaplano. Ipinalabas ng Shadow Council ang isang Shadow Beast, at mukha itong isang pusa. Agad itong lumapit papunta kay Kang, at napalingon siya dito. Nag-notify naman na nakakuha na si Kang ng Shadow Beast. Nakuha niya rin ang special achievement na Picking Up a Cat, dahil doon ay nakakuha din siya ng 100,000 achievement points. Kinalaro ni Kang ang nakuha niyang Shadow Beast, at tuwang-tuwa naman ang Shadow Beast dito. Kasama sa mga ibinigay ng Shadow Council ay nakakuha din siya ng rare skill card na Shadow Blade. Tinanong siya ng Shadow Council kung sapat na ba yun para sumali si Kang sa kanila. Nice naman si Kang sa mga nakuha niya. Di nagtagal, tinanggap na ni Kang ang invitation ng mga ito at kasali na siya sa faction ng Shadow Council, kaya ang affinity niya din sa faction na ito ay tumaas. Sa sumunod na eksena ay nakalabas na siya sa tower at inisip niya na pakiramdam niya ay nagiging maayos ang takbo ng season na yon.
Dapat niya daw bang pagpatuloy iyon habang maganda pa ang mga nangyayari o tumigil na siya ngayon at mag-adjust na Chuchu? Habang kinakausap ang sarili ay biglang may tumawag sa kanya. Dahil doon ay napalingon siya. Sa huli, napa-haze si Kang at sinabi na eto na naman tayo. Nagpatuloy ang istorya kung saan nakita si Kang ng mga reporters matapos niyang tapusin ang Tower of the Devil Worshiping Imp. Binombard siya ng mga ito ng mga tanong petanggal sa pagtalo niya sa dalawang Tier 3 towers on the same day. Maaari daw bang magbigay ito ng kanyang pahayag? Sa isip ni Kang ay naiirita si Kang dahil nasisilaw siya sa flash ng camera. Sinagot ni Kang na kaya niya iyon nagawa ay dahil lang iyon sa magaling siya. May nagkomento naman na isa pang reporter na narinig niya na ang Swordmaster ng China ay nakatalo na ng Tier 4 tower. Mukhang nakakapanabik daw ang race sa season na ito kahit kakasimula pa lang. Gaano sila karaming pumasok sa tower na yo? Tanong ni Kang Sar reporter. Apparently, 5 Chinese Communist Party Guild veterans daw, at pinangunahan daw ang mga iyon ng Swordmaster. Gayunpaman, 4 sa mga players na iyon ang namatay during the attack. Dahil doon ay napakomento si Kang na, wow, patawa talaga yang si Swordmaster. Mas bagay daw na tawag dun ay Shield Master since naglalagay siya lagi ng Mitz Heel. Sino naman daw ba kasi nagsabi na Swordmaster yon? Ini-imply daw ba ni Kang na ine-expect ng Swordmaster ang sacrifices na yon? Tanong ng isang reporter. Napukaw muli ang atensyon ni Kang nang marinig niya ang isang reporter na sumigaw na pumasok sa isang Tier 5 tower si Swordmaster ngayon lang. Napatanong si Kang kung ilan naman daw yung kasama noon ngayon. Sinagot naman ng reporter na mag-isa lang yung pumasok doon. Mukhang punong-puno daw ng vigor yung si Swordmaster from day 1. Sa kaisip-isipan din ni Kang ay sinasabi niya na walang point na magmadali ka sa race sa simula ng season. Lalo na't alam na daw ng lahat na ngongolekta pa si Saint ng skills at items, at mukhang si Gravekeeper ay hindi magpa-participate sa game sa ngayon. Mukhang may plano daw na mag-hoard si Swordmaster ng item sa mga Tier 4 towers. Ano naman daw yung tingin ni Kang sa sitwasyon ngayon? Tanong ng mga reporters. Tinapatan ng maraming mic at camera ang Hero King habang naghihintay ng sagot nito. Di nagtagal, sinabi ni Kang na may sira sa ulo yung Swordmaster. Napa, ano? Dito yung mga reporters. Ibig sabihin daw ba na hindi magpa-participate sa karera si Kang kasama si Swordmaster? Akala ko naman na alam nyo ng lahat yun? Tanong ni Kang. May sira din daw siya sa ulo sa totoo lang. Kung sa pagiging isang winner na sira ulo o loser na sira ulo, di hindi daw ba ay kailangan niyang subukan na maging yung mananalo? Hiniling ng mga reporters na maging maingat si Kang sa pagpili ng kanyang mga salita. Matapos iyon ay tinanong ni Kang sa mga reporters kung meron ba sa kanila na pwede siyang matulungan na makapunta sa Tier 5 tower. Sa sumunod na eksena, umapak na sa isang teleportation circle si Kang. Lumabas ang isang notification na may nakasulat na, meron lang isang bagay na ay hawak-hawak sa Glory of Victory. Pagkaapak ni Kang sa teleportation circle ay lumabas ang kanyang mga touch bar. Sinabi dito na sa ilalim ng supervision ng Elder of Jesters, ang bawat isa sa mga elders ay nagsimula ng magbet. Multiple elders daw ay nagkakagulo na magbet kay Kang. Si Elder of Frost naman ay nagbet din sa kanya at nag-iwan pa ito ng note na nagsasabi na sana ay hindi siya ma-disappoint ni Kang. Nakarating na si Kang sa Tier 5 tower na Tower of War, at ang battlefield format nito ay battlefield type. Isang historical na fortress siege battle ang naghihintay kay Kang. Ang number of players na pwedeng pumasok dito ay minimum of 1 at maximum of 2, at wala ring stores sa tower na ito. Napangiti si Kang at inisip na nakarating na sila agad beyond the realm of a battle of pride. May note din dito na nagsasabi na hindi pwedeng mapunta sa magkaparehong faction ang players, at meron na daw isang player sa tower na it. Ang target objective nila ay victory of the chosen faction. Sa isip ni Kang ay sinabi niya na syempre, yung player na nasa loob ngayon ay wala nang iba kundi ang Swordmaster. Di nagtagal, napagdesisyonan niya nang simulan ang paglalaro at pinindot niya na ang Enter Tower.
Sa sumunod na eksena, pagkapasok niya sa Tower of War, sinalubong siya ng isang paliwanag. Mapupunta daw siya sa Continental Year 000. Ang Cav-Alis, the Evil Empire, ay nagsimula ng War of Conquest. Umadvance sa Edge at nakarating sa harapan ng Palace Fortress sa loob ng Kingdom of Rhodia. Ang outcome daw ng historical battle na ito, ang Siege of Palace, ay nasa mga kamay ni Kang. Lumabas dito ang pagpipiliang kampo ni Kang na Cav-Alis Empire, o Rhodia Kingdom. OMG, si Kang matapos niyang makita ang dalawang team. Ang mga communist daw ay nakikipaglaban para sa imperialism. Ano naman daw kaya ang mangyayari kung nireport niya ito? Aba malay ko, wala ako sa mundo nyo. Nakalagay sa Cav-Alis Empire ay hindi na ito pwedeng piliin dahil isang player na ang pumili nun. Kung saan ang natira na lang kay Kang ay ang Rhodia Kingdom. Agad namang pinili ni Kang ang natirang pagpipilian at sinabi na kahit na siya pa yung naunang mamimili ay yung kingdom naman talaga ang pipiliin niya. Sa loob daw ng game na ito ay apparently ang nasa disadvantage ang magkakaroon ng mas magandang rewards. Matapos piliin ang Rhodia Kingdom ay nateleport si Kang sa palace. Habang nagte-teleport siya ay ipinakita ang ilang knights na tila nagkakaroon ng meeting. Sumigaw ang mga ito na dumating ang isang player. Natuwa ang mga ito at sinabi na talagang binabantayan sila ni Lord. Dumating daw ang visitor doon upang iligtas sila. Inisip ni Kang kung nasa isang strategy planning room ba siya. Kung titignan mo daw ang kasuotan ng mga tao doon ay mukhang nasa kabilang street lang yung labanan. Tinanong niya kung maari bang umupo, kung saan sumang-ayon naman AGD yung mga knights. Sino daw ang in charge doon? Tanong ni Kang. Nanlumo ang mga mukha ng knights doon matapos niya yun tanungin. Dahil doon ay nagtaka si Kang at napatingin lang. Bigla namang pumasok ang isa pang knight at tinawag si Kang na insolent. Ipinakita ang itsura ng knight na ito at mukha itong spoiled brat. Hindi daw ba kayang ma-uphold ni Kang yung royal laws sa harapan ni Lord Muto Duchamp, ang commander ng lugar na iyon, ang 12th generation head ng royal family ng Rhodia, at ang head NF the Marquis de Duchamp. Dami mong alam, mukha ka namang binudburan ng baby powder hanggang paglaki. Habang nagsasalita pa ang spoiled brat na ito, pinutol na iyon ni Kang at tinanong na, "Oy chief, sa tingin mo ba kaya nating manalo sa laban na to?" Mayabang naman na sinabi ni Muta na kahit na nagkukulang sila in terms of resource power, wala raw katapusan ang kanilang mental strength. Dahil ang mga general daw ng Rhodia Kingdom ay may limitless mental strength ng 100 kawal. Iritang-irita naman si Kang sa walang kwentang sagot nito ni Muta. Sa sobrang gigil ni Kang ay kahit nagsasalita pa si Muta ay sinapak niya na ito sa katawan. Simula daw ngayon ay si Kang na ang chief ng lugar na yon. Tila tuwang-tuwa naman yung mga knights sa ginawa ni Kang sa dati nilang chief. Well, sino ba naman ang may gusto sa isang spoiled brat na leader? Kinakailangan daw nilang magkaroon ng meeting ika ni Kang, at tinaong nito kung gaano karami ang kanilang defense troops, soldiers at yung bilang ng sa empire. Sa sumunod na eksena, pinaliwanag ni Kang na meron silang 5,000 conscripted infantry from the surf. At ilan sa mga iyon, ang bilang ng tao na marunong gumamit ng pana ay 900. Wala daw ibabatbat yung bilang nila kumpara sa great military presence ng empire. Ang tanging maswerteng bagay lang daw sa sunod-sunod na kamalasan na ito ay walang wizards o magic mismo sa mundong ito. At yung swordmaster daw na iyon ay hindi lang basta-bastang player na gumagamit ng brute force. Iyon daw ay isang apostle ng Elder of Steel. Usually, ang isang average na player ay kaya lang magkaroon ng contract sa isang elder. With that in mind, meron lamang isang elder na maaaring magbigay ng rewards. Sa kaso naman ni Kang, kung saan ginagantimpalaan siya ng iba't ibang elders, ay special. Ang Elder of Jesters ay ginawa siyang that one player. Conversely, ang isang elder ay pwedeng magkaroon ng multiple players, pero merong isang natataning player na may hawak sa title na Apostle, at favored siya ng elder. Hindi nagtitipid ng effort ang elder na tulungan ang apostle na ito, pero merong restrictions syempre.
Sa kaso ng Sword Master, ang skills na hindi related sa Elder of Steel ay hindi maaaring gamitin bilang main attack. Napangiti si Kang at inisip na mukhang hindi ganon kasama ang laban na yun para sa kanila. Pero ang pressure daw na mararamdaman ng soldiers dito ay magiging iba. Hindi daw kasi sigurado kung hanggang saang extent ng tower ang maituturing na totoo. Kung ang mga taong ito ay talagang buhay, o kung ang mga ito ay virtual beings lamang, na nudge exist lang sa tower. Imposible daw na ma-figure out ito. Pero either way, wala na daw magagawa doon, ika ni Kang. Matapos iyon ay inisip niya na kung paano maiangat morale ng kawal niya. Sa sumunod na eksena, napagdesisyonang magpakita ni Kang sa Knights, at ini-announce ito ng isa sa mga iyon. Pinaalam ng Knight na ito na ang dati nilang leader, na si Muta, ay na-dismiss na sa posisyon bilang commander, at ang player na, which is si Kang, ang maglilid sa kanila. Tuwang-tuwa naman yung kawal na marinig na wala na sa pwesto ang spoiled brat na iyon at iba na ang mangganguna sa kanila. Nang dahil sa pag-overpower ni Kang kay Muta, ay tumaas ng todo ang morale ng soldiers. Tatrash talking pa nga sana ng isa sa mga soldier yung dati nilang leader, pero na-realize niya na bawal iyon sa content, at baka made monetize pa, kaya hindi niya na iyon tinuloy. Okay. Nice. Na lang dito si Kang. Nag-alala pa daw siya para sa wala. Nakarinig si Kang ng ingay sa likod niya, kaya napalingon siya doon. Sumigaw ang isang kawal na nagsimula ng umatake ang Empire. Sinubukang dumpens ng Kingdom sa atake ng Empire habang patuloy na sumusugod ang mga iyon. Sinabihan ng isang tauhan si Kang na ang offense ng Imperial Army ay fierce dahil nasa harapan lang ng Fortress Gate ang mga ito. Kung makayanan daw nilang ma-overpower ang mga ito, mapipigilan nila ang momentum ng mga ito. Nauunawaan naman daw iyon ni Kang, at agad na ipinalabas ang kanyang Shadow Beast. Nung tinawag ito ni Kang, ay nahabaan siya sa pangalan nito, kaya pinangalanan niya ito ng Blackie. Wow! Ang unique Ilang araw kaya pinag-isipan ni Kang iyon. Lumabas dito si Blackie at tila napakaangas ng itsura nito. Pinasugod ni Kang si Blackie at sinabi na ipakita nito sa kanya ang skills nito. Nagulat ang kawal ng Empire nang makita ang isang malaking itim na bagay sa castle wall. Guni-guni lang naman daw yun ang nakakita, sabi ng tropa nito, pero habang nagsasalita ay bigla itong may naramdaman. Sa huli, lumabas si Blackie at agad na pinagtutusok ang mga ito gamit ang kanyang dark powers. Nagpatuloy ang istorya sa pagtakbo ng mga kawal ng Empire dahil sa Shadow Beast na ipinalabas ni Kang, na si Blackie. Habang sumisigaw ang isa na nakalimutan na nila ang castle wall, ay biglang may umilo sa likod nila. Di nagtagal ay nagyelo ang mga ito, at hindi na nakapag-react sa nangyari. Gamit lang ang isang ice spell ay madaling napatumba ni Kang ang sandamakmak na kalaban. Mukhang gutan na daw si Blackie, kaya inaya niya yung kumain, at agad nung sinunggaban ang pinagtipon na Empire Knights ni Kang. Kita ang takot sa mukha ng mga ito habang papalapit sa kanila si Blackie. Di nagtagal, nagkalat ang dugo ng Empire Knights matapos silang lapain ng radyang pusa ni Kang. Sa ibang parte ng labanan, patulat na nag-clash ang magkabilang panig. Si Kang naman ay nasa castle walls lang, at gamit ang kanyang long-range attacks ay tumutulong siya. Bind basic anya lang yung mga Empire soldiers. Habang nangyayari ito, may napansin siya. Tila wala daw ang Sword Master sa labanan na yon. Pinaliwanag dito na ang pagpapakita ng isang player ay isang double-edged sword. Ang morale ng allies nito ay tataas, pero at the same time ay na-expose nito ang sarili niyang location sa kalaban na player. Pero syempre, hindi naman ito magiging isang labanan kung walang buhay ang nakataya. Kagaya ng ibang games, merong rules sa tower. Kapag natalo ang player sa isa pang player sa loob ng tower, maipapalabas lang sila sa tower at mako-consider ang attack nila as failure. Sa loob ng tower, hindi kayang pumatay ng player ng isa pang player, pero posible na mapatay ng tower ang isang player. Sa isip ni Kang ay sinasabi niya na hindi siya mamamatay sa loob ng tower na ito, pero hindi ibig sabihin nun na okay lang para sa kanya na matalo. Dito naman napagtanto kung anoong pinaplanong strategy ni Kang.
Ang morale daw ng kakampi niya ay tumataas, ngunit gayunpaman. Gayunpaman. Ayan na naman tayo, hindi tinatapos yung explanation. Hay nako. Sumunod nito ay ipinakita ang pag-slaughter ni Blackie sa natitirang Empire Knights sa paligid. Sa sumunod na eksena, matapos ang matagal na sagupaan, ipinakita ang naging kinalabasan ng labanan na ito, kung saan mas maraming tiga-Empire ang napatumba. Asan na daw kaya si Swordmaster, ika ni Kang? Oras na daw para lumabas iyon eh. Talaga daw bang magpapakita lang iyon matapos mamatay lahat ng katropahan nun? Bigla namang gumalaw yung mga espada ng mga namatay, at nagsimula ang mga iyon na lumutang isa-isa. Dahil doon ay nagulat ang mga knights ng kingdom. Nagsiliparan ang mga espada pero iniwasan lang nito yung mga kawal, at dumiretso sa direksyon ni Kang. Na-realize ni Kang na ang Swordmaster ang may kagagawan nito. Saan naman daw kaya nakuha ni Rey ang hero tier skill na ito? Napangiti si Kang sa kanyang nakita at inisip na Swinerte lang ba yung Swordmaster, o kaya naman ay ipinagkaloob iyon ng Elder of Steel dito. Nagawang maiwasan ni Kang ang nagsisilip-arang espada. Habang umiilag ay na-realize ni Kang na kaya pala nagtatago ito ay prime para iyon lahat ni Rey. Napangisi si Kang at nagkomento na siya rin ay may hinanda para dito. Nang papalapit na sa kanya ang sandamakmak na espada, ay pumorma si Kang. Nagpalabas ito ng shadow tentacles upang i-parry ang lahat ng espada, at nagawa niya naman yon. Huli na daw ang lahat dahil ang pagpapa-level up niya ay tapos na. Lumalabas na ang ginamit niya kanina ay ang skill na Shadow Blade. Isang rare tier, Darkness Assassination skill, na may ability na gumawa ng Blade of Darkness galing sa shadow ng player. Sumigaw ang kawal ng Empire at sinabi na pumunta si Kang para sa kanila, ang Cavalis Empire. Ang Visitor daw ay nakikipaglaban para sa Empire. Nagkomento si Kang na as expected, tina-target siya ni Rey. Nagbago na daw ang takbo ng labanan ika ni Kang. Ipinalabas ni Kang ang kanyang Frost Sword at sinabi na wag sabihin ng Swordmaster na inaakala nito na matatalo siya ng ganun lang. Ang level daw ng sophistication of sword manipulation ay inversely proportional sa bilang ng swords. Nagpalabas si Kang ng Ice Vortex upang mapigilan ang sword manipulation ni Rey. Nagawa niyang mapayelo ang ilan sa mga espadang ito. Gayunpaman, marami pa ring espada ang nasa control ni Rey, at pinapalibutan siya ng mga ito. Head-on na sinubukang i-parry ni Kang ang mga lumilipad na espada gamit ang kanyang Frost Sword. Habang tuwang-tuwa na tinatrash talk ang atake ni Rey, ay biglang may lumabas na ilaw sa likod niya. Pagkalingon niya dito ay tila nagulat siya. Pero joke lang yun dahil napalitan agad ang kanyang reaksyon ng ngisi. Lumabas ang isang light shield at napigilan nun ang sneak attack ng Swordmaster. Na-activate ang skill ng legendary armor niya na Shield of Seraph, at na-reflect ang ataking iyon sa caster. Nabigla ang Swordmaster sa nangyari, at siya pa ang nasaktan sa ginawa niyang atake. Tumalsik si Rey dahil sa reflection, habang may nag-notify na nag-cooldown na ang Shields of Seraph skill ni Kang. Gamit daw ang sword manipulation niya. Hindi daw ba naisip ni Rey na sakupin yung fortress? Nairita ang Swordmaster sa komento ni Kang at tinanong siya kung ano sa tingin NTA ang ibig sabihin kapag nanalo siya sa tower na ito. Kahit na gumuho daw ang fortress na ito at ang lahat ng tao sa kingdom ay mamatay, ay unless matalo niya si Kang, ay hindi pwedeng manalo ang Empire. Aware naman daw pala doon si Rey, tas pinili pera nito yung Empire. So papatumbahin daw ba siya nito? Ika ni Kang. Sumang-ayon naman dito ang Swordmaster at pinaliwanag na ang isang player ay isang hero, at ang layunin ng isang hero ay protektahan ang mundo. Ang isang bully daw na hindi naiintindihan ang layunin na iyon, ay hindi worthy na maging hero king. Nanggigil si Rey dito, at sinigawan si Kang. Ang ganda naman daw ng speech na iyon, sabi ni Kang, pero ibig sabihin daw ba nun na yung guild members nito ay hindi kasama sa mundo na kinakailangan niyang protektahan? Wala namang nasabi dun si Rey at napatitig lang. Di nagtagal, napuno na si Rey at sumugod na kay Kang habang sinasabi na magkakaroon ng graceful death ang ating bida. Habang sinasalag ang atake ni Rey ay nagkomento si Kang na sa tingin niya ay gusto niya pang mabuhay ng matagal.
Bakit daw ba bothered si Ray doon? Nagawang mabasag ni Ray ang ice shield ni Kang gamit ang kanyang atake. Nagkatitigan yung dalawa dito, at tila nagseryoso na din si Kang. Habang umaatake ay sinasabi ni Ray na kulang-kulang at ababaw ang talent ni Kang. Hindi naman inexpect ni Ray ang follow-up attack galing kay Blackie. Gayunpaman, nagawa pa ring makailag ni Ray sa sneak attack na yon. Nanonood daw ang elders sa paglalaban nila. Siguradong alam na daw ni Kang ang meaning ng pagkatalo sa labanang yon. Bigla namang tumawa si Kang at sinabi na bakit siya makikipaglaban, na nagpagulat kay Ray. Agad na kumilos si Kang habang nabibigla pa si Ray sa sinabi niya. Grabe naman daw itong si Kang at tinitira pa nito ang psychological blind spots ng kalaban niya. Nung inaakala ni Ray na susugod ito sa kanya, ay biglang bumaba si Kang sa castle wall, na nagpagulat sa kanya. Tak-ang-taka siya at sinagtagal ay may na-realize siya. Dito niya napagtanto yung rason sa likod ng pagpapakita ni Kang ng mga ganong atake at maski ang presence nito. Hindi yon para ma-encourage ang mga defenders, kundi mawala ng depensa ang kalaban. Dali-daling pumunta si Kang sa base ng kalaban habang nabibigla pa si Ray. Sa huli, sinubukang humabol ni Ray, ngunit malaki na ang nagawang agwat ni Kang sa pagitan nila. At dyan nagtatapos ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na kabanata. Kung gusto niyo din mapanood ng mas maaga ang mga latest videos plus other perks, maaari kayong mag-join as Senpay tier members. Malaking tulong din ito sa aming patuloy na paggawa.